Magandang Sunday morning sa ating mga swakista sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging ating mga TFC viewers abroad. Ako po si Fabian, ang inyong business buddy. At ako naman po si Tintin Bersola Babo, ang Certified Bumpreneur ng Bayan. Samahan niyo kami ngayong araw na ito sa pagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para makamit natin ang isang kabuhayang swak na swak. Ngayong linggo, School for Baking and Pastry, swak na swak sa gustong magnegosyo. Resto ng hilaw na gulay, tunay na pang health conscious. Alamin ang kwento ng nurse na pumatok bilang entrepreneur. Commitment at lakas ng loob, waging armas ng t-shirt business. Kumita ngayong Pasko sa cookies. At silipin ang matagumpay na trade fair ng bayan. Hello mga swakista sa ating Christmas countdown. Bobby, 90 days to go before Christmas. Meron ka pang 90 days para makapag-prepare at bumili ng regalo para sa akin. Pero hindi lang Christmas gift, may birthday gift pa. O, remind mo na ako 10 days before. Okay? Okay. Maiba tayo, Bobby. Ang lakas talaga ng influence ng mga cooking shows. Dahil doon, ang dami kong kakilala gustong maging chef. Yan yung uso ngayon no? Ah. Pero iba itong ipapakilala naming entrep sa inyo. Maliit pa lang, alam na niya her place is in the kitchen. Mahilig siya mag-bake. In fact, nagbibigay pa siya ng 101 tutorial. Gusto mo ba? Aba, go, go, go. Halika na. April 2009 na magsimula ang Baking and Pastry Academy ni na Casey Capule. Bata pa lang, hilig na ni Casey mag-bake mula nang makita niyang ginagawa ito ng kanyang ina. Kaya hindi nakapagtataka na ito ang kanyang naging family business. She had a bake shop before. Doon nag-start yung aking passion na nakikita ko nga siya sa bahay and eventually mayroong career na specializing on becoming a chef. Marami ng baking schools. Paano naman naiiba ang school ni Casey? Gusto kong tulungan ng mga Pilipino na ma-realize nila na maraming recipes na available but ang methods na ituturo po ng Baking and Pastry Arts Academy ay malaki po ang maitutulong para po sila ay makapagbuo ng negosyo. Sa ganitong negosyo, aminado si Chef Casey na milyon ang kailangang puhunan. Gamit pa lang sa kusina, mahal na. Siyempre, kailangan mong mag-invest sa magandang equipment. Sa school ni Chef Casey, hands-on ang mga estudyante. Kung dati lilima lang ang estudyante nila, ngayon umaabot na sa mahigit 30 per class. Kami po ay nakatutulong sa kaya't nagbi-build up din ang population ng every class po ng BPA. Sa ngayon, may third class sila. Ibig sabihin, marami talaga din ang natutuwa sa kanilang pagtuturo. Lagi ko sinasabi sa kanila na hindi ko lang ituturo dito ang kung paano mag-bake, kundi ang tamang techniques sa pagbe-bake, kung bakit matigas ang isang tinapay, kung bakit masyadong malambot or walang structure. Tinuturo ko po yung science and at the same time, ang mga ingredients ko pong ginagamit ay hindi naman po, I make sure na hindi siya kataasan para po magamit po nila sa pagninegosyo nila. 6 recipes per session ang itinuturo ni Chef Casey. May isang araw na training na siguradong may matututunan ng estudyante. May 5 days training din. Happy si Casey dahil natupad ang kanyang pangarap na magbigay kaalaman at magtatag ng negosyo. Masayang-masaya ako sapagkat matagal na po itong nakaplano itong Baking and Pastry Arts Academy way back at 2004. And aside from that, mula nung maliit pa talaga ako ay hilig ko talaga ito. And gusto ko mag-share sa kapwa ko mga Pilipino. Magagamit mo siya pang kabuhayan. Sa mga gusto namang pasukin ng tulad ng academy nila, ito ang may papayo ni Chef Casey. Alamin nila kung ano yung produkto nila. Napaka-importante po yun. And tsaka po, magkaroon po sila ng sipag at syaga sa pagbuo ng isang negosyo. Dahil anything na pasukan mo ng negosyo, kung hindi mo alam yung produkto mo, hindi mo maaaring ma-explain ito sa empleyado mo na mag-keep up dun sa business mo para ma-maintain mo ito at maging malago sa future. Alam niyo ho, ang sikreto daw sa talagang mas mahabang buhay ay yung pagkain ng gulay. Pero dapat daw raw o yung hindi luto.
Raw na carrots, raw na ampalaya. Ano lasa nun? Nako, Bobby, you'll be surprised. Masarap ho. Kaya naman yung isang lady entrep na feature natin ngayon ay nagtayo ng isang healthy restaurant matapos siyang muntikan ng madali dahil sa high blood. Years old lang si Cheloy Ignacio nang makaranas ng pre-eclampsia o alta presyon habang nagbubuntis. Dahil sa kanyang karamdaman, naging vegetarian si Cheloy. Ito ang nag-inspire sa kanya na magtayo ng restaurant na puro hilaw na gulay ang hinahain sa customer. Noong nagkasakit ako, pinagsabihan ako ng doktor na mag-raw. Natutunan ko lang salad. Sabi ko, hindi naman pwede na salad lang for the rest of my life. Revolution kasi hilaw lahat, so raw. 5 months old pa lamang ang negosyo ni Cheloy. Pero happy na siya dahil parami na ng parami naman ang nagiging health conscious. Ginawa pa niyang kaengga-engganyo ang ambience para lalong magustuhan ng customers. Sa pagpapatayo ko ng ganitong negosyo, ang diskarte ko po kung ano yung gusto ko ng klase ng restaurant, ako ho lahat ang gumawa. Certified vegan raw food chef itong si Cheloy, kaya siguradong masarap ang pagkain kahit di niluluto. Mahal nga lang daw dahil malaki din ang investment niya dito. Medyo mahal siya sa karaniwang nabibili sa palengke o yung ating mga karaniwang ginagawa sa bahay dahil yung mga ingredients po o halo nitong mga pagkain na to medyo may kataasan po ng presyo. Masaya ako sa ginagawa ko. Hindi ko na iniisip yung kita as in kung malaki o maliit. Ang fulfillment ko yung nakatulong ako na kung ikaw ay may sakit, lalo na yung mga tao may mga cancer. Bukod sa pag-aasikaso ng kainan, abala din si Cheloy sa pagtuturo. Nais niya kasing ipamahagi ang kanyang napag-aralan sa mga gustong maging vegetarian. At ito ang isang patikim, cocoa nectar vinaigrette salad. Gagawa po tayo ng isang recipe na nakakaiwas po sa sakit ng dengue. Ang unang gagawin natin ay maglalagay ng cocoa nectar, Bragg's raw apple cider vinegar, Bragg's soy sauce, konting olive oil, walnuts, sun-dried tomatoes, beets, bell peppers, shredded carrots, pipino, at saka onions. Susunod, lakas ng loob, susi sa tagumpay ng t-shirt business. At ang kwento ng nurse na pumatok bilang entrepreneur. Alam niyo po, hindi lahat ng pangarap na tutupad. Sabi nga nila, everything happens for a reason. Gaya itong nurse, all set ng lumipad abroad pero hindi natuloy. Kaya siya'y naging negosyante. At hindi siya nagmukmok. Sa halip ay nagtayo ng business at ngayon may 4 na branches na siya. Years na nagtatrabaho bilang nurse si Mitzi Panganiban. Naging sapat anya ang naging experience niya para makapagtrabaho sa Amerika. Pero naging matagal ang proseso ng kanyang US immigrant visa. Kaya instead na maghintay siya, nag-isip muna siya ng negosyong pwedeng pasukin. Ironically, hindi mahilig magpa-foot spa and hand spa si Mitzi. Pero ang alam niya, maganda raw itong negosyo. Hand and foot spas right now are the in thing. Kasi parang naging basic need na din siya ng mga tao. It was not accidental din kasi I really wanted to start din a business. But I just don't know kung saan ko siya ipapasok. It was a good thing that I was given a time. So I think it's really God's will. Blessing in disguise daw ang nangyari. Ang trabahong hinihintay sa Amerika, napalitan ng swak na business opportunity. Sa unang branch pa lang ng nail file sa Quezon City, pumatok daw agad sa market. Ito ay dahil sa magandang location. At sa ganda ng takbo ng business, ang kanyang mister nag-resign na rin sa trabaho para tulungan siya. My husband
handles the operations ng mga company-owned. I look into the operations, marketing. I personally handle training, even of the franchised branches. More than ₱1 million daw ang kanyang naging kapital sa Nail Files, pero naibalik naman daw ito in 8 months. Sa ganitong business, hindi na bago ang kompetisyon, pero kampante si Mitzi na kaya niya makipagsabayan sa pagbibigay ng affordable at quality service sa mga clients. I compete with myself, so I should be better than yesterday. Parang ganun. So when I look at Nail Files, I should be able to relax. If I cannot relax, it means yung mga clients ko hindi rin sila makaka-relax. Aside sa relaxing at well-pampered na manicure and pedicure, meron din silang body scrub at massage. At ang pinakabago, ang wax sighting. Wax sighting is really created to complement the services that Nail Files already have. They will have a choice whether they want hot or cold waxing then. In a span of 2 years, nakapagpatayo na siya ng 8 branches. 4 dito franchise. Nail Files is back to basic. Our services are not really based on technology but on touch therapy. If you want a manicure and a pedicure and you want to relax, then you should go to Nail Files. Hindi nga daw lahat ng